Ang Batangas, isang lalawigan na kilala sa makasaysayang simbahan, magagandang tanawin at mayamang kultura. Ngunit sa likod ng kagandahan nito ay may mga lihim na matagal nang ibinubulong ng hangin, mga aninong gumagala sa gabi at mga kwentong hindi basta-basta ikinukwento. Maliban na lamang kung ikaw ay handa. Mula sa mga simbahan na saksi sa lumipas na panahon, hanggang sa mga kuweba at bundok na may bantay na hindi nakikita, ang Batangas ay puno ng kasaysayan at ng kababalaghan. Bakit may pari sa simbahan ng Bauan na naglalakad pero walang anino? Totoo bang may diwata na nakakulong sa isang punong balete sa lipa? At bakit may mga aninong lumilitaw sa ilalim ng lawa ng Taal kapag dapit hapon? Sa video na ito, samahan ninyo ako sa isang hindi pangkaraniwang paglalakbay. Tuklasin natin ang 7 lugar sa Batangas na hindi lang basta destinasyon ng kasaysayan, kundi mga pintuan din ng misteryo, alamat at hiwaga na hanggang ngayon patuloy na nagbibigay ng kilabot sa mga makakatapak. Kung handa ka nang buksan ang pinto ng mga kwentong pilit tinatago ng panahon, simulan na natin ang hiwaga. At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Simbahan ng Bauan. Sa bayan ng Bauan, Batangas, matatagpuan ang isang simbahan na may hindi mabilang na kwento ng kasaysayan at kababalaghan. Ang Simbahan ng Bauan o ang parokya ng San Isidro Labrador ay isang makasaysayang simbahan na itinayo noong 1601. Itinatag sa gitna ng mga bundok at dagat. May mga alamat na bumabalot sa simbahan na nagsasabing ito ay itinayo sa isang lugar na may mga lihim at hindi pa na ipapahayag na kwento mula pa sa panahon ng Kastila. Ayon sa mga matatandang residente, may mga gabi na tila maririnig ang tunog ng mga salitang hindi maintindihan at may mga anino na makikita sa loob ng simbahan kahit walang tao. Ipinagpapalagay ng ilan na ito raw ay mga kaluluwa ng mga naghirap noong mga digmaan at labanang naganap sa bayan na nananatili upang magbigay ng babala sa mga nakararating. Minsan daw, kapag gabi at ang buwan ay mataas, ang mga nagdadaan sa harap ng simbahan ay nakakaramdam ng kakaibang lamig at may mga nagulat na nakakita ng imahe ng isang pare na naglalakad sa labas ng simbahan, ngunit wala siyang anino. Isa ring alamat ang nagsasabing may isang misteryosong imahe ng birhen na nakita sa isang lumang pader ng simbahan na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino kung paano ito lumitaw. Ang Simbahan ng Bauan ay hindi lamang isang makasaysayang lugar ng pananampalataya, kundi isang pok na puno ng mga misteryo na nag-aakit sa mga naglalakbay at naglalakbay espiritual. Kaya naman, sa bawat pagbisita dito, mararamdaman mo hindi lamang ang lakas ng kasaysayan, kundi ang mga kababalaghang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Kuweba ng Alitaptap. Sa bayan ng Mabini, Batangas, nakatago sa ilalim ng mga burol ang isang lugar na tila hinubog mismo ng kalikasan para sa hiwaga, ang kuweba ng Alitaptap. Sa unang tingin, tila isa lamang itong karaniwang kuweba. Ngunit sa oras na pumasok ka sa loob, mamamangha ka sa kakaibang liwanag na tila kumikislap sa dilim. Mga alitaptap na nagsisilbing natural na ilaw ng kuweba. Ayon sa mga alamat, hindi ito ordinaryong mga insekto.
Sinasabing sila raw ay mga kaluluwang hindi matahimik na naging alitaptap upang gabayan ang mga ligaw na kaluluwa at kalikasang nawawala sa dilim. Ayon sa mga matatandang taga-Mabini, may bahagi raw ng kuweba na hindi dapat pinapasok. Minsan, isang grupo ng mga kabataan ang nagtangkang galugarin ang pinakamadilim na bahagi ng kuweba. Ngunit isa sa kanila ang hindi na lumabas. Hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan ang nawawala. At sinasabi ng mga lokal na baka raw ito ay kinuha ng espiritong tagapangalaga ng kuweba. Isang matandang nilalang na may muka ng tao pero may katawan ng alitaptap. May kwento rin tungkol sa isang matandang manghihilot na minsang naligaw sa kuweba. Ngunit sa halip na mawalan ng landas, ay lumabas siyang masigla at mistulang bumata. Naniniwala ang ilan na may tagong kapangyarihan ang kuweba. Isang biyaya o sumpa. Depende kung anong layunin ang dala mo sa pagpasok. Ang kuweba ng alitaptap ay nananatiling isang paalala. Sa bawat sulok ng kalikasan ay may kasaysayan at sa likod ng kagandahan ay may mga lihim na tanging ang gabi lamang ang nakakaalam. Punta de Santiago Lighthouse. Sa pinakadulo ng Kalatagan, Batangas, nakatayo ang isang matandang tanod ng dagat, ang Punta de Santiago Lighthouse, o mas kilala sa mga lokal bilang Parola ng Kalatagan. Itinayo ito noong taong 1800 at 70 sa utos ng mga Kastila, gamit ang puting bato at bakal na dinala pa mula sa Europa. Hanggang ngayon, matatag pa rin itong nakatayo, humaharap sa dagat na tila laging may binabantay ang lihim. Ngunit higit pa sa kasaysayan ng Parola, mas nakakakilabot ang mga kwentong bumabalot dito. Ayon sa alamat, ang Parola ay hindi lamang nagsisilbing ilaw para sa mga barko, kundi bantay rin sa kaluluwang hindi matahimik. May mga mangingisda na nagsasabing sa tuwing may malakas na bagyo, makikita nila ang aninong umaakyat sa tore ng Parola. Isang lalaking may kasuotang Kastila, hawak ang isang lampara. Ngunit pag sinundan mo ang anino, bigla itong nawawala, tila natutunaw sa hangin. May isa pang kwento tungkol sa isang babaeng nakaputi na laging lumilitaw sa gabi sa paanan ng Parola, nakatingin lamang sa dagat. Ayon sa mga matatanda, siya raw ay kasintahan ng isang sundalong Kastila na hindi na nakabalik matapos ang isang malagim na paglubog ng barko. Simula noon, gabi-gabi raw siyang naghihintay. Hindi alintana ang panahon na tila inaasam pa ring makita ang kanyang minamahal. Maging ang mga turista ay may sariling karanasan, mga misteryosong yabag sa hagdan, malamig na hiningang humahaplos sa batok at larawan sa kamera na may ekstra na figura sa likod. Ang Punta de Santiago Lighthouse ay hindi lamang isang parola ng kasaysayan. Ito ay parola rin ng mga lihim, ng pagmamahal, pagkawala at mga kababalaghan. Sa bawat sindi ng ilaw nito sa dilim, tila ba pinapaalalang may mga kwentong hindi kailanman mawawala sa alon ng panahon. Simbahang Bato ng Taal, Minor Basilica of St. Martin of Tours. Sa puso ng Taal, Batangas, nakatindig ang isang dambuhalang estruktura na tila hinugot mula sa kasaysayan ng Espanya, ang Simbahang Bato ng Taal o ang Minor Basilica of St. Martin of Tours. Isa ito sa pinakamalaking simbahan sa buong Asya at itinayo noong 1856 bilang sagisag ng pananampalataya at kapangyarihan ng simbahan sa panahon ng kolonyalismo. Ngunit sa likod ng engranding harapan at mga kahangahangang arkitektura, may mga kwento ng kababalaghan at hiwaga na binubulong ng mga taga roon. Ayon sa mga matatanda,
tuwing hating gabi, naririnig daw mula sa loob ng simbahan ang tila mga yapak ng daan-daang tao kahit walang misa at sarado ang mga pinto. May mga madre raw na nakakita sa isang misteryosong lalaking pari na naglalakad sa altar ngunit bigla na lang naglalaho kapag nilapitan. Isa rin sa pinakatanyag na alamat ay ang lihim ng kampanaryo. Sinasabing may isang silid sa loob ng bell tower na hindi basta nabubuksan. Ang sinumang nagtangkang pasukin ito ay sinasapitan ng matinding sakit o pagkabalisa. Ayon sa alamat, ito raw ay taguan ng mga gintong relic ng simbahan na isinilid ng mga Kastila bago pa man dumating ang mga revolusyonaryo and pinaniniwalaang may espiritong nagbabantay dito. May mga bisita ring nagsasabing sa tuwing pipikit sila para magdasal, may mararamdaman silang malamig na kamay na dumadampi sa kanilang balikat. Ang iba naman ay nakakakita ng mga aninong nakatingin sa kanila mula sa mga bintanang may stained glass kahit wala namang tao sa loob. Ang simbahang bato ng Taal ay hindi lamang simbahan. Isa itong buhay na bantayog ng kasaysayan, pananampalataya at mga misteryong hindi pa rin lubusang na ipapaliwanag. Sa bawat kampana nitong tumutunog, tila ba may lihim na muling nabubuhay. Mount Makulot at Rockies ng Cuenca. Sa bayan ng Cuenca, Batangas, nakatindig ang isang bundok na matagal nang pinapantasyahan at kinatatakutan, ang Mount Makulot. Lalo na ang bahagi nitong tinatawag na The Rockies. Isa ito sa mga paboritong akyatin ng mga hikers dahil sa ganda ng tanawin at tanawing lawa ng Taal. Ngunit sa likod ng tanawing kahanga-hanga, may mga alamat at kababalaghan na matagal nang bumabalot sa bundok. Ayon sa mga kwento ng matatanda, ang Mount Makulot ay dating tirahan ng isang makapangyarihang engkanto na nagbabantay sa buong lugar. Kaya raw may kakaibang pakiramdam ang bawat paakyat, parang may mga matang nakamasid. Marami na raw na hiker ang nawawala kahit nasa trail at bigla na lang nagugulat na nasa ibang bahagi na sila ng bundok. Sinasabing ito raw ay epekto ng ligaw na landas na nililikha ng mga nilalang na hindi nakikita, isang babala sa mga bastang umaakyat ng walang paalam o paggalang. May alamat din tungkol sa isang babaeng puting-puti ang kasuotan na lumilitaw sa Rockies tuwing madaling araw. Nakatingin lamang siya sa malayo, tila may hinihintay. Ayon sa alamat, siya raw ay isang dalagang inalay sa bundok noong panahon ng mga Kastila upang mapayapa ang mga anito ng kabundukan. Minsan, may mga umuugong na tinig sa hangin, mga panalangin hindi mo maintindihan pero mararamdaman mo ang bigat sa dibdib. Ang mas nakapangingilabot, may ilang na aksidente sa Rockies na nagsasabing may kamay na tila humila sa kanila pababa kahit wala namang kasama. At tuwing may ganoong insidente, ang mga lokal ay agad nag-aalay ng dasal at pagkain sa paanan ng bundok, isang lumang tradisyon upang muling patahimikin ang mga espiritu. Ang Mount Makulot at ang Rockies ng Cuenca ay higit pa sa isang destinasyon ng mga mountaineer. Isa itong bundok ng kasaysayan, alamat at kababalaghan, kung saan ang bawat hakbang ay tila ba nililitis ng mga mata ng nakaraan. Balete 3 sa Lipa City. Sa Lipa City, Batangas, may isang lugar na iniiwasan kapag sumapit ang dapit hapon. Isang dambuhalang puno ng balete na itinuturing ng marami bilang puno ng hiwaga, takot at matagal ng misteryo. Matatagpuan ito sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, tila isang bantay na hindi kumikibo pero laging nakamasid. Sinasabing daan-daang taon na itong nakatayo at naging saksi sa mga panahong Kastila, Hapon
at maging sa modernong panahon. Ngunit hindi lamang kasaysayan ang binabantayan nito, kundi ang mga lihim na bumabalot sa paligid. Ayon sa mga alamat, ang Balete Tree sa Lipa ay pinamumugaran ng mga nilalang ng kadiliman. Tikbalang, kapre, diwata, at mga ligaw na kaluluwa. May mga nagkukwento na tuwing gabi, lalo na sa gabi ng kabilugan ng buwan, may makikitang pulang mata na nakasilip mula sa pinakaloob ng balete, kasabay ng usok na tila nang gagaling sa lupa. Minsan, may mga batang naglalaro malapit dito na biglang nawawala. Makalipas ang ilang oras, natatagpuan sila sa ilalim ng puno, tulala, malamig ang katawan, at walang maalala. Isa pa sa mga kababalaghan ay ang orasan at gadgets na humihinto kapag lumalapit sa puno, na para bang hindi nito tinatanggap ang makabagong teknolohiya. Isang alamat ang nagsasabi na ang puno ay pinagtataguan ng isang matandang diwata na pinarusahan ng kalikasan at nakulong sa loob ng kahoy bilang pagbabayad sa kanyang kasalanan sa mga tao. Hanggang ngayon, may mga alay pa ring iniiwan ng mga lokal, sigarilyo, pagkain at dasal upang huwag gambalain ang katahimikan ng espiritu. Ang Balete Tree ng Lipa ay hindi lang isang punong kahoy. Ito ay isang buhay na alaala ng lumang Batangas, isang paalala na may mga puwersang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at may mga lihim na nananatiling buhay hanggat may naniniwala. Taal Volcano at Taal Lake. Sa puso ng Batangas ay matatagpuan ang isa sa pinaka-iconic at pinaka-misteryosong tanawin sa buong Pilipinas, ang Bulkang Taal at ang tila mahiwagang lawa ng Taal na pumapalibot dito. Sa unang tingin, para itong isang obra ng kalikasan, mapayapa, maganda, at tila walang bahid ng panganib. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga kwento ng kababalaghan, kasaysayan, at alamat na hindi pa rin nabubura sa alaala ng mga taga roon. Ayon sa alamat, ang Taal ay minsang isang malawak at mayamang lupain na pinamumunuan ng dalawang makapangyarihang diwata. Ngunit dahil sa inggitan, galit at kasakiman, naglaban ang dalawang diwata at sa tindi ng kanilang kapangyarihan, sumabog ang lupa at lumubog ang kanilang kaharian sa apoy na siyang naging Bulkang Taal. Mula noon, sinasabing ang bulkan ay hindi lang likha ng kalikasan, kundi isang tulog na nilalang na may malalim na hinanakit at puot. May mga mangingisdang nagsasabi na sa gitna ng lawa, tuwing madaling araw o dapit hapon, may mga anino ng mga lumang bahay at simbahan na lumilitaw sa ilalim ng tubig. Tila mga multo ng lumubog na bayan ng lumang Taal na winasak ng pagsabog noong ika-18 siglo. May kwento rin tungkol sa isang sirena na lumilitaw tuwing kabilugan ng buwan, umaawit ng panaghoy sa mga nawalan ng buhay sa mga pagputok ng bulkan. Minsan, may mga turista at lokal na nagsabing bigla na lang silang naliligaw sa gitna ng lawa, kahit malinaw naman ang panahon at direksyon. Naniniwala ang ilan na ito raw ay epekto ng mga engkanto o kaluluwang hindi matahimik, na pilit humihingi ng dasal at alaala. Ang Taal Volcano at Taal Lake ay hindi lamang likas na yaman at tanawin. Isa itong buhay na pahiwatig ng kasaysayan, trahedya, at mga misteryong hindi kayang ipaliwanag ng mata. Sapagkat sa ilalim ng mapayapang tubig, may pusong naglalagablab at lihim na kailanmay hindi pa tuluyang napapawi. Sa bawat sulok ng Batangas ay may kasaysayang binubuo ng hindi lamang ng katotohanan, kundi ng paniniwala, alamat at misteryo. Ipinapakita nito na bilang mga Pilipino,
Ang ating pagkakakilanlan ay hindi lamang nakaugat sa nakasulat na kasaysayan, kundi pati na rin sa mga kwentong binubulong ng ating mga ninuno. Mga kwentong nagbibigay babala, pag-asa at pagkakaugnay sa kalikasan at espiritu ng ating mga pinagmulan. Ang tunay na yaman ng isang lugar ay hindi lamang nasusukat sa ganda ng tanawin, kundi sa lalim ng mga kwentong bumabalot dito. Bakit kaya sa kabila ng makabagong teknolohiya at siyensya, nananatiling buhay ang mga alamat at kababalaghan sa ating kultura? Dahil sa puso ng bawat Pilipino, may paniniwala na ang nakaraan ay hindi kailanman lumilipas. Ito'y nananatiling buhay sa alaala, sa paniniwala at sa mga lugar na pinangyarihan ng hiwaga. Hindi man natin ito lubusang maipaliwanag, nagsisilbi itong paalala na may mga bagay sa mundo na mas malalim pa sa ating pagkaunawa at bahagi ito ng ating pagiging tao. Ang maniwala sa di nakikita ngunit nararamdaman. Kung nais mong tuklasin pa ang mga kwentong hindi basta-basta ikinukwento at mga hiwagang pilit binubura ng panahon, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa channel na Kwento ng Hiwaga para sa mga eksklusibong updates, karagdagang larawan at mga tanong mula sa komunidad ng mahihilig sa misteryo at alamat. I-follow na rin ang aming Facebook page, Kwento ng Hiwaga. Sapagkat dito, hindi lang kwento ang maririnig mo, kundi ang bulong ng kasaysayan. Mag-isip, magtanong, at tuklasin.